Okay mga bossing, magandang araw ulit sa inyo. At syempre meron ulit tayong ginagawa. Okay mga bossing, Toyota Light Ace natin ulit. Meron tayong install sa likod na evaporator o yung ating dual aircon sa likod mga bossing, no? Okay, so may mga piyesa na tayo naka-prepare dito. Meron tayong evaporator mga bossing. Siya pa rin yung ginagamit natin, yung Yokohama na double blade natin, no? Tapos ang gagamitin na nating mga pipe mga bossing ay flexible hose syempre, dahil para makaiwas tayo sa vibration, or kumbaga kahit may magkaroon ng vibration mga bossing, hindi siya magiging problema sa gas-gas, no? So hindi agad siya mabubutas, kaya hose ang gagamitin natin dyan na linya. At yung ating T na connection, eto na, binaba na natin yung hotline. Paglabas ng condenser mga bossing, meron na tayong hotline, may butas na tayong nilagay dyan. Maglalagay tayo ng T-union o yung ating half union na pwedeng pagkabitan ng ating linya papunta sa likod mga bossing. At syempre yung ating suction line. Okay, so ayan na, nakababa na. May mga nagtatanong sa atin mga bossing kung bakit hindi tayo nagdudual ng ating condenser mga bossing. Napakalaki po ng condenser, no? Na-match na ng ating nag-install ng ating Light Ace yung compressor at yung condenser. So wala naman po sa evaporator yung ating connection sa ating condenser, no? Kasi maliit. Pag maliit ang condenser, pwedeng mag-additional tayo, pero mga bossing nakadesenyo na sila ng para sa ganyang condenser, kaya hindi na natin kailangan maglagay ng additional condenser, no? Meron akong sinusundan yung kagaya ng mga pang Avanza na bago, at saka yung ating Toyota Rush. Halos ganito nakalalaki yung ating mga condenser, pero dual unit siya mga bossing, no? Kaya hindi ko na siya kailangan lagyan ng condenser, dahil hindi naman yun yung aking problema, no? Ang problema natin naman ay yung linya papunta sa likuran at yung ating evaporator, no? Kaya hindi na tayo mag-additional ng ating condenser. Naglalagay lang tayo ng condenser mga bossing kung maliit yung naka-install na condenser, yun pwede tayong mag-backup ng condenser. Pero pag masyado ng malaki yung condenser at maglalagay ka pa, para sa akin mga bossing, yung power ng compressor mawawala na. O hindi naman mawawala, ibig sabihin mas lalayo na o mas mahihirapan na siya, dahil meron ka ng dual sa likod, naglagay ka pa ng isang condenser sa na backup o na dadaluyan niya, hindi na yun maganda para kay compressor, kasi may mga kanya-kanyang capacity yung ating compressor So syempre pagka na-install na yan ng ating mga magagaling na mga engineer, iba na ang katanungan dyan kung bakit mo tatagdagan ng condenser, no? Ito naman ang sa amin na to ay nagbe-base kami doon sa mga modelo at doon sa ating mga ginagawa. Kagaya niya, no? Ang compressor niya mga bossing, same lang din ng Avanza. Ganon din siya kalaki. Okay, so yun yung mga tinitingnan natin. Toyota Rush, halos parehas lang din sila. So kung mas malaki ang compressor mga bossing, yun pwedeng mas malaki ang condenser, no? Kasi syempre yung power niya kailangan matanggap ng condenser natin, dahil trabaho nga ng condenser natin mga bossing, tanggalin yung heat ng ating compressor. Siya magpapakalma ng init ng ating refrigerant, no? Okay, so yun lang. Sa mga nagtatanong sa atin ng bakit hindi tayo nag-additional ng condenser dito, napakalaki ng condenser. Kino-compare ako nga ito sa mga parang Innova mga bossing o kaya hindi na natin kailangan maglagay ng additional condenser dito. Okay? So ayun, abangan na lang natin mamaya kung ano makukuha natin lamig sa likuran. Reading syempre, pero dahil nga mga modelo pa tong ating Light Ace, good pa lahat. Syempre, good condenser, good compressor, makina. So wala pa. Ang kalaban lang talaga ng mga FB type, yung ating insulation o yung ating mga siding, wala naman siya nakalagay na mga para matanggal yung heat ng ating body, no? Yun lang mga nakikita natin dito na nagiging kalaban ng mga FB. Wala siyang magandang pantanggal ng init sa ating mga chassis. Kasi syempre yung loob niyan, flooring niyan bakal, lata, tapos siding niya lata mga bossing. Yung sa ceiling man, meron man yan, pero napakanipis lang nung nilagay dyan. So pagka uminit yan, kalaban talaga sa aircon natin, no?
sasamahan mo pa kung pasahero ang ilalagay mo dyan, eh yung heat load pa na matatanggap ng ating buong sasakyan, no? Bukod sa init ng chassis. Okay, yun lang. At meron namang mga nakaabang yung iba dyan, so binubutas lang natin yung ibang dadaanan ng ating pipe. Okay, mga bossing, okay, nilagyan din natin ng kanal yung ating pinakang ikakabit na half union, no? Para eksakto na dun sa ano, hindi tayo mahirapang mag welding. Pangalawa mga bossing, hindi papasok yung ating aluminum rod dun sa loob bago natin matakpan, no? Lumalabo naman yung aking camera. Okay, so syempre lagyan natin ng eksakto at tama para very good. Ayan mga bossing, okay na. Good na yung ating T o yung ating union na pagkakabitan ng ating pipe papunta sa likuran. So good naman yung hinang. 3/8 nakakabit na. So may design daw, sabi ng aking kasama. Kailangan daw nakaganyan para hindi na mahirap magigpit. So tama naman mga bossing. Okay. Okay mga bossing, nakakabit na yung ating pipe. Mag-a-additional tayo ng langis dahil syempre nag-additional tayo ng evaporator. So magdadagdag tayo ng langis sa ating compressor. Hirap talaga pag wala magkakapit. Okay, so additional lang tayo mga bossing. So magdadagdag tayo niyan. Okay mga bossing, bracket na lang ng ating likuran. So yun na lang ini-install natin. Very good na yung ating pipe na naikabit na natin lahat. Dagdag na lang is okay na rin. So yun na lang, likuran na lang. Para nagpasilong. Diretso. Okay, yung ating electrical mga bossing. So ito na yung ating relay. So dito na lang natin ilalagay sa may tabi ng battery ito. So ika-clamp na lang natin yan para hindi siya magulo dyan, no? So i-install natin ng tama yan dyan. Kailangan ng relay mga bossing yung likod dahil yung supply na papunta ron na magko-connect din sa ating front na switch. Kailangan doon kasi siya naka-trigger o doon siya kukuha ng switch sa ating 1, 2, 3 sa harap para dito sa ating relay, para kahit na naiwanang nakabukas yung ating likod, pag in-off mo yung 1, 2, 3 doon, mamamatay din siya mga boss, no? So kaya kailangan din ng relay talaga, kasi pwede naman sa ignition yan pero separate. Mas mainam kung nakasabay siya sa switch natin sa harapan, no? Okay, o yun na lang naman, kinakabit na yung mga linya, pipe na lang mga boss. Yung ating expansion valve na nakasama dun sa ating evaporator, hindi natin kinakabit talaga itong ganito. Nagpapalit talaga ako ng panibagong valve kasi mas gusto natin yung magandang brand na valve para wala na tayong isipin doon sa ating controller ng ating refrigerant na papasok sa likuran, no? So ito yung nakasama, ito yung pre ito sa ating evaporator. O sa akin lang naman yung mga bossing, hindi ko alam sa iba kung nagpapalit ba sila. Mga bossing, dito kami nag-crimp ng ating fittings kasi pagka pinasok natin yung ating hose dito sa loob nito nang nakalagay yung fittings, hindi siya lalabas mga bossing. So kaya dyan tayo nag-crimp sa ating sa labas nitong ating hose, no, para hindi tayo mahirapang magpasok dun sa ating chassis kasi masyadong maliit mga bossing to Mga
Mga bossing, okay na nung ating evaporator, naka-install na tayo at syempre nabalutan na rin natin ng gum at aero tape yung ating suction at saka hotline sa expansion valve kasi tutulo to mga bossing pag medyo ampaw yung pagkakadikit. So sana naman tong pagkakagawa ni Boss Amil very good. Very good ba yan, boss? Boss. Very good yan, boss. Ay mga bossing, so good na. Magbabacuum na lang. Ayun na, vacuum na tayo mga bossing. So tagal-tagal lang na natin ng konti ng vacuum para mas ma-release natin yung mga natirang nitrogen sa loob, no? Para walang contaminate ng bubbles o ng hangin yung ating refrigerant pag niload na natin, no? Kahit mga 5 minuto siguro, 6, 10 na natin para medyo mas masaya. Okay? Yung compressor natin mga bossing, napansin natin parang 11C, 10S, 11C. Same lang talaga mga boss ng ating Avanza. O yun ang mga nakikita natin na kaparehas ng compressor. Kaso made in Indonesia mga bossing Denso pero Indonesia. Nakita rin natin sa compressor. Ito Indonesia rin to, radiator niya. Pan niya mga bossing, Indonesia rin. Asay ko ba? Pero Denso naman mga boss. Okay, load na natin na Freon mga bossing. So tingin na natin to kung pantay ba ang lamig nito. 35. Okay, malayo pa. High side 100 plus pa lang, 125. So karga muna tayong Freon. Okay mga bossing, nagte-test na lang tayo ng ating lamig dito sa ating in-install. Ngayon medyo maganda mga bossing, kagaya ng mga sinasabi ko na mas maganda kung matatanggal na yung pinakang division na ating salamin na yun. At sakto may binili naman si bossing na goma. Okay mga bossing, sa Lazada yata na order ni bossing. Ano ang pangalan mo, boss? Harold po. Harold. Ayun si Boss Harold. Dito si Boss Harold. Si bossing. Ayun, yun. Ang mga boss, baka may magtanong sa inyo. Ito na yung Toyota Lighties. Talagang pan Lighties pala mga bossing, may nabibili sa Lazada, no? Tapos meron din siyang doon sa isa, dalawang division mga bossing to. Dalawa yung pinakang salamin, no? So isa doon sa harapan, saka isa dito sa ating body. So meron din siyang binili na pinakang salamin doon, pero may sliding na siya mga bossing, para pwede rin niya sara yung harap, pwede niya buksan, no? So para mga nasa 3.5 daw yung bili ni bossing doon, no? O yan, pinatatanggal na natin, pinapakabit na natin tong ating goma. Tapos testing tayo ng lamig. Lazada mga bossing, mayroon pala sa Lazada. Kasi may mga nagtatanong sa atin, wala lang tayo maibigay na eksaktong detalye. Kaya ayan na, may dala na yung ating kliyente. Okay mga bossing, ito na yung reading natin. Low side natin walang 30, mga sa 30. Lampas pala konti mga bossing. Tapos 200 high side natin. Okay, yan na yung reading na binigay. Freon, good naman na yung Freon. Na-monitor na natin yung Freon. Siyempre mas malamig sa harap. Okay, lamig sa harap is nagsisingko naman lampas. Ayun, lamig sa harap, yung likod tingnan natin. Pero mga bossing, syempre mas malamig yung harap, no? Kasi laminated to. Yung likod natin, fabricated. Check na lang natin. Ano bossing? May pag-asa ba to? Wala, madilim pala rito. Lamig niya sa 15, 14. So doon siya naglalaro. So para sa akin kulang pa siya. Tingnan natin kung makakabelo pa ba siya. Meron na bang isang oras? May isang oras na ba tayo, sir? Wala pa naman, no? So testingin muna namin mga bossing. Pero nasa 15 pala yung lamig sa likod. Yun nga lang, syempre hindi aabot talaga yung lamig sa harap, no? Hindi natin pwedeng maging kaparehas ng lamig sa harap dahil magkaiba ng evaporator to. So pero pwede na rin naman. Ang problema nga lang, habang tumatagal, umiinit na rin yung ating chassis.
So halos lahat ng mga paligid niya umiinit, kaya pinakamaganda talaga sa mga ganitong FB type, malagyan ng rubber, malagyan ng insulation yung mga gilid, no? Okay, obserbahan lang namin konti pa. Okay mga bossing, so yun na, papaobserbahan muna natin tong ating light ace na sa ating kliyente at tatanong natin kung okay ba naman o magiging mapapakinabangan ba nila yung ginawa natin doon, no? Pero yun na yung mga nakikita natin mga boss na pwede nyo makasalamuha pag nag-install kayo ng dual, no? Hindi pwedeng magpantay yung lamig harap sa kalikod. Maliban na lang kung halimbawang nakadesenyo talaga yung compressor natin para sa dual, no? Yun, pwede yun. Pero kung halimbawang kulang, hindi natin pwedeng pagpantayin yung dalawa, no? At syempre, magpapasalamat muna tayo kay Boss Harold. Ayun, salamat bossing, salamat. Obserbahan nyo na lang, tapos tawagan nyo na lang ako kung ano problema. Okay, thank you po, thank you po.